Hallelujah. We praise you, Lord. Diba? Ipagpasalamat natin sa Panginoon na nagkaroon tayo ng magandang panahon ngayong araw na ito. Nakarating tayo ng maayos. Hallelujah. Sabi nga sa kanyang mga salita, no? Sa 2 Corinthians 12 verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. So I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me." Hallelujah. Praise the Lord. We worship you, Jesus. Salamat, Panginoon. Panginoon, nagiging sapat ka sa amin. Hallelujah. Ang Lord, sapat sa atin sa araw-araw. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Higit sa lahat nung binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. We praise you, Jesus. You are enough for us. Jesus is enough for us. Amen? Amen. Hallelujah. Jesus is enough for me, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. Purihin natin, Panginoon, sa umagang ito. We praise your name, Jesus. Lord, you are enough for us. Walang iba, Panginoon, na makakagawa nun kundi ikaw lang. Ikaw lang, Panginoon, ang kasama namin sa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, Lord. Hindi mo kami pinababayaan. We thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Alam niyo po, ang Diyos malapit lang sa atin. Amen? Lalo-lalo na kapag tayo nananalangin, nakikinig ang ating Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po o Diyos. Ang presence mo, Lord, nararamdaman namin sa lugar na ito. Panginoon, tulungan mo kami na lalo kaming lumapit sa inyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang sumuko, Lord, sa inyo. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We worship you. We thank you, Jesus. Purihin natin ating Panginoon. Love
dakilang Diyos. Ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Wala nang iba. Pinupuri ka namin, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon. Ngayong umagang ito, tinataas ka namin sa mga buhay namin, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. Ikaw ang maitaas, Lord. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. We thank you, Jesus. Panginoon, salamat, Lord, sa biyaya mo. Sa bawat araw, sa bawat isa, Panginoon. We thank you, Lord. Di mo kami pinababayaan, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Bigay natin ang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise your name. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Amang Banal. Banal na mabuti, mapaglingap, mapagbiyaya, sumasagana sa kagandang loob, na ito'y abot-abot sa aming mga buhay. Pinapasalamatan ka namin, ito'y dumagsa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito'y tinamasa namin dahil sa iyong bugtong na anak. Papasalamat po kami. Tambiyaya ng banal na Espiritong nanahan sa amin. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka namin. Hindi sa paraan ng aming kaisipan. Hindi sa paraan, Panginoon, ng mga nangyayari sa mundong ito, kundi sa pamamaraan ng iyong ginawa sa krus, Panginoon Jesus. Dinadakila ka namin. At sa pagpapatuloy namin bilang isang mga manampalataya at church niyo po, at bilang kawal, kami po'y naninipluhod. Patuloy kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya upang tanggapin namin sa panahon ng aming pangangailangan ang pagpapalang nagbubuhat sa iyo, Panginoon, sa espiritual na bagay na amin tatanggapin sa umagang ito. Habagan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. I-guide niyo po kami. Palakasin niyo po kami. Naway patuloy kami makasumpong ng kapayapaan, kapahingahan, at kagalingan na nagbubuhat sa iyong mga salita. Salamat po na marami sapagkat ang salita niyo po'y gaganapin ito na babalik sa iyo, Panginoon, na dumating sa amin at magbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito maiwan namin ang mga bagay na alalahanin. Kami po'y tumingin sa iyong gagawin sa umaga pong ito upang matanggap namin ang pagpapalang kompleto, Panginoon. Upang sa lahat ng araw namin mga buhay, makatatag po kami, makalaban po kami sa mga pakana ng dyablo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nauna sa pagkatagumpay at isinama niyo po kami doon. Salamat po, Panginoon, kabilang po kami sa iyo, Iglesia, at bilang kawal na lumalaban sa mundong ito. Tulungan niyo po kami. Salamat po na marami, Panginoon, sa umaga pong ito. At sa makikinig ng iyong mga salita, hayaan niyo po, Panginoon, wag itong mahulog, Panginoon, sa hindi magandang lupa, kundi sa mabuting lupa na tatanggapin ng buong buo upang tumubo, lumago, at magbunga, Panginoon. At tanggapin niyo po ang mga bunga na iyong pinagpagalan. Salamat po, Panginoong Yesus. Sa iyo po ang kadakilaan, pasalamat, papuri, magpasawalang hanggan. Sa ngalan lamang na aming Panginoong Yesus na tagapagligtas. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Isa po mapagpalang umaga po sa atin lahat.
At I do believe na kaya po kayo narito, hindi lamang sa gusto nyo makita ang inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o dili kaya ka-sisters, ka-brothers, na iyong parang kalapit. I do believe kaya kayo narito ay upang makatanggap ng biyayang mula sa Panginoon. At ang biyayang ito ay magbabalik ng papuri pagluwalhati sa Kanya. The main objective ng ating pagpupulong is to glorify Christ. Isa lang po ang nag-amin, Lord. Okay, balik po tayo sa pag-aaral sa ang Iglesia ng Diyos na Buhay, ang pinakatema po natin. At ito po ang ating aralin bilang kawal, ay nasa word po tayo ng salita, keywords po natin, ay ang pagiging kawal. Ang Iglesia ng Diyos ay hindi lamang po siya ikakasal, kundi dahil sa future po yon. Pero sa present time, laging may pakikibaka, laging may labanan. So, ini-emphasize dito, ang mga Kristiyano, kailangan lumaban. At hindi sa laman at dugo. Yun po yung ating pinag-aaralan sa pagkakataong ito. In Ephesians chapter 6, verse 11, ito po, nakalagay po dito. Magbihis kayo ng buong kagayakan, kasuotan po yan, ng Diyos, upang kayo'y magsitibay, saan? Laban sa mga lalang ng dyablo. So, ipinapakita po dito na dapat tayong laging magsuot. Sabihin niyo po, lagi. Huwag tayong bibitiw sa mga salita ng Panginoon. Kaya lang ang mga Kristiyano bumabagsak, bumibitiw sa salita ng Panginoon. Pero, ligtas na tayo. Amen. Pero, dahil tayo, hindi natin ginagamit ang salita ng Panginoon, ina-apply sa ating buhay, kaya bumabagsak. Kaya sinasabing talunan. Pero automatic, hindi po tayo talo. Consequence po yun ng pagpili natin ng hindi mabuti. Can I hear amen? So sinasabi lang natin na minsan talo, ibig sabihin nakaka-point yung si Satan para hindi tayo maging magandang patotoo o kaya hindi tayo maging magandang example. Nangyayari po yung kasi hindi tayo nagsusuot. Ito pong aralin na ito sa Ephesians, ito'y pagpapakita sa apat na uri ng kawal. Sila yung mga frontliner. Sabi niyo po, frontliner. Pag sinabing frontline, tagapanguna. Sila yung nauna. Unang frontliner ay yung mga anak. Dapat maging maganda sila example sa mga kabataan. Pangalawa, di ba, sumunod, gumalang, di ba? Sila yung haba buhay, pasasaganain. At sumunod po yung magulang o tatay. Pero sa King James Version, ama ang sinasabi po dito. Hindi po magulang. Pero magulang po siya. Sinasabi po dito, specifically, ibinibigay ang katuruan kasi sa mga tatay para dumaloy sa asawa at sa anak. So, etong ama dapat po ay disiplinahin ng mga anak sa paraan sa salita ng Panginoon kung magtutuwid. Huwag silang imungkahi sa galit. Yun yung binasa po natin sa Scripture. Pangatlo, mga alipin, magpasakop sa Panginoon, di sa tao, sa pagpapakitang tao, kundi gumagawa na may mabuting kalooban, busilak na puso, na gaya ng sa Panginoon. Ginagaya si Lord, di po ba? Kasi siya yung general na ginagaya ating Panginoon. Pang-apat at huli, na frontliner na pinag-usapan natin, yung mga amo. Yung mga amo, sinasabi po sa mga amo, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Pag sinabing gayon din, kailangan magpasakop tayo, ibig sabihin magmahal tayo, gawan natin mabuti yung mga nasasakupan natin. Huwag natin pagbabantaan ang sabi po doon. Sa verse 9, huwag sila pagbabantaan, di ba? At ang sabi niya po doon, yamang tayo ay alam natin yung ginagawa sa verse 8 na kung ano man ang gawin ng bawat isa ay muling tatanggapin niya sa Panginoon. Di po ba? At alam natin na ang Panginoon ay nasa langit at wala siyang itinatanging tao. Verse 9. So, ibig sabihin dito, pinapakita na andun na po tayo sa mga amo at di pa po tayo tapos. At ito po, nag-example tayo kay Abraham. Pero ngayon, pinag-uusapan natin ngayon si Lot, ang buhay ni Lot.
part 3 na po tayo. Part 1, ipinakita kung gaano kalaki ang blessing ni Lot. Pinagpalang lubos kasi po siya, talagang nakasama siya kay Abraham na pinagpapala rin at natututunan niya yung mga pamamaraan ng biblical na kaparaanan na sinasabi ni Abraham, natututunan niya kay Abraham. So, nai-apply niya po yon. Nung pangalawang part, siya po ay nakubkob kasi pumili po siya ng lugar na maganda naman, matubig eh. Di ba? Alam niya, parang okay dito. Kaya nga, nag-example po tayo dun eh. Sabi natin sa Proverbs chapter 14, di ba? Verse 12, di ba? May daan na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo nun ay kapamakan. Kasi yung lugar na yon, masama talaga ang pamumuhay ng mga tao. Doon siya ninirahan. Umalis siya kay Abraham. Kasi, sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas ang pride ni Lot. Sabihin niyo po, pride. Ito po ang na-detect ko na mabigat sa part 3 kay Lot. Kasi dapat natuto na siya eh. Kaya nahiramin. Ipinagpilitan niya pa rin ang sarili niya na humiwalay kay Lot. Sa pangalawa, di ba, nakubkub siya ng kaaway. Si Chedorlaomer, yung hari, kasama yung 3 hari. At binawi ni Abraham, di po ba? Dapat doon, nagsama na ulit sila eh. Di ba? Pero bakit umalis siya? Ayaw niya pa rin kasama si Abraham. Kasi may pride po siya. Parang sinasabi niya, kaya ko ang sarili ko, kaya kong gawin ang mabuti sa aking pamilya at sa aking mga tauhan. Now, sa mga amo, ito po nangyari. Di ba't di niya pagtanggol yung mga alipin niya? At yung mga alipin niya, hindi siya na ipagtanggol. Di po ba? At ngayon, part 3 sa ating pag-uusap sa ngayon, pumunta tayo sa kanyang istorya doon sa gugunawin na po yung yung Sodomang kinaroroonan niya. Bakit kaya? Bakit kaya gugunawin? Siyempre, isa lang po yon sa sobrang sama ng naroroon. Sobrang talamak ang kahindik-hindi kakilakilabot ang kasamaan na parang natural na lamang sa lugar na yon. Na parang simple na lang siya. Parang walang kaabog-abog sa dibdib ang paggawa ng kasalanan. Sabi niyo po, walang kaabog-abog. Hindi ba tayo mga Kristiyano, ako nung bata ako, pag nakagawa ko na mali, kumakabog ang dibdib ko eh. Kung alam kong mali, how much more naging Kristiyano ka? Pag nagagawa ka ng hindi maganda, di ba kumakabog-kabog ang dibdib mo? Di po ba? Parang kinakabahan ka. Naranasan niyo po ba yun? Etong mga taong ito, dahil hindi Kristiyano, parang sila dalubhasa sa paggawa na masama. Now, puntahan po natin ang ating pag-uusap sa ngayon. Pangatlo, ito pong pag-aaral na ito, yung pagdalaw ng mga anghel kay Lot. Sa Sodoma talaga ang pakay. Pero ang pinakapuno po dito ay puntahan si Lot. Kasi siya ay matuwid. Gugunawin po kasi ang Sodoma at Gomora. Dahil sa sobrang sama ng tao doon. Now, ang buhay ni Lot, part 3, in Genesis chapter 19 hanggang 29, mahaba po siya pero gusto ko pong daanan natin para maintindihan natin yung sequence o nangyari doon kung gaano katindi talamak ang kasalanan sa panahong iyon. Tingnan natin, in verse 1 to 3, ito'y confirmation na si Lot ay righteous. Basahin po natin. Tatagilid po ba ako? Dito na sa aking Parehas naman yata tayo nasalin na po. Okay, para hindi na po ako tumagilid pa. Baka mahirapan yung aking leeg. Ipit na ipit pa naman. Okay, tingnan po natin. In verse 19, at chapter 19, verse 1 to 3, at nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim o paghihiwalay ng araw papunta sa gabi. Aalis yung lulubog ang araw at papasok ang kinagabihan. So, take note nyo po yan at may mga po dyan, may pangyayari po dyan.
At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan sa Sodoma. Bakit kaya? Parang maganda na tingin niya sa lahat, ano? Parang kaigay-gayan tingnan yung pamumuhay nila. Pero sabihin ko po sa inyo, kahit ganon, righteous pa rin siya. Kasi pag ang Diyos ang nag-declare na righteous ka, righteous ka. Pero si Lot, siya ay parang igayang tignan yung mga kasayahan sa labas. Maybe indulgence of your eyes. Di ba, meron sa matang nakalulugot tignan, di ba? Na parang sa panglaman. Hello? Pero hindi siya napasakop sa ganong pamumuhay. Pero parang na-attract siya. Yung sinasabi niya po dito na, pero confirmation po ito na siya ay righteous. Bakit? Dinalaw siya ng mga anghel. Sino man na tao na walang relasyon sa Diyos ay hindi kailanman dadalawin ng anghel. Amen. Ito'y confirmation na siya ay talagang ligtas. Now, tignan po natin. At siya'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang muka sa lupa. Alam niya kung papaanong mag-respect. Alam niyo po ba, ang tunay na Kristiyano, ayun, meron po. Ang tunay na Kristiyano, handa laging lumuhod. Handa laging magpakumbaba. Handa laging sumamba sa Diyos. Rumispeto ng kataas-taasan, yung great reverence. Kasi righteous ka. Pinlace ni Lord ang faith sa atin para siya'y paglingkuran. Kaya nahihiramin. Yun ang confirmation na siya ay righteous, even though siya ay doon ay nakikihalo-bilo na, parang nahahawa na po siya. At matagal na po nangyayari po ito. Si Abraham po dito ay 99 years old na po nung gunawin itong Sodoma at Gomorrah. At nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Hindi maaaring ito, hindi ko sabihin sa aking lingkod na si Abraham, sa aking kaibigan. Kaya pinalabas po kanina, nakita nyo po, yung kanilang, ng Panginoon, si Abraham sa kanya. Dahil gugunawin ko, sabi niya, ika ng Panginoon, ang Sodoma. Sandali, Panginoon, ako'y abo lamang, ako'y lupa. Pero kung meron po kayong nakita, matuwid ang pinag-uusapan po dito. Kung 5 po, gugunawin niyo po ba? Isasama niyo po ba yon sa inyong paglulupil? Yung mabuti at masama, isasama niyo ba yon? Hindi. Kung nabawasan ng 5, 45, gugunawin niyo pa rin ba? Ang ganda ng bargaining Hindi pa rin. Minsan pa po, ako'y lalapis sa iyo, nangangahas ako sa iyo. Kung meron 4 na po, sunod-sunod na, 4 na po, 3 po, 2 po, at kauli-ulian, kung may 10 po na matuwid, gugunawin niyo po ba? Hindi. Ang isip ni Abraham, sure na meron pong 10 o lumagpas pa. Kasi righteous si Lot. At yung anak, may anak siya. At yung mga tauhan niya, maaring siya ay nagbigay po ng pangangaral sa kanila, gaya ni Abraham. Makikita natin kung naging maganda ang patotoo ni Lot. Negative po ang kanyang produkto ni Lot. Sabi niyo po, negative. Pero ang kanyang kaligtasan ay ligtas siya. Iniligtas siya. So, ito po yung confirmation din, sabi niya rito, at nagsabi, ngayon nga, mga Panginoon ko, pinamamanhid ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo'y matira upang buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa
at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy sa inyong paglalakad. At kanilang sinabi, hindi kami sa lansangan, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. Bakit kaya? Kasi gugunawin na nila yun eh. Di po ba? Pero nangyari pa rin dahil sa pakikiusap, makinig niyo po kayo mabuti, dahil sa pakikiusap po dito ni Lot, pumasok pa rin po sila sa loob. Makikita natin dito yung bigat ng nangyari po dito. In verse 4 to 7, ito po yung horrible sins of the people of Sodom. Ito yung kahindik-hindik na kasalanan na ipapakita dito sa verse 4 to 7. Tingnan po natin. Okay. In verse 4, datapat bago magsihiga sa bahay, ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid baga ang mga tao sa Sodoma na mga binata ay gayon din ang mga matatanda ng buong bayan sa buong palibot. Mapapansin niyo po, si Lot, siya ba ay naging mabuting amo? I don't think so. Hindi po siya naging magandang patotoo sa kanyang mga nasasakupan. Bakit po kaya? Ilan po dyan ay mga tauhan ni Lot? Paano malalaman ng mga nasa malalayo kung hindi alam na nasa sa loob? Nasaan yung mga tauhan niya? Magtatakip siling pa lang po ito. Pero dahil hindi siya naging magandang patotoo, hindi na deal yung sins na naroroon sa lugar na yon na kanya nasasakupan. Yung household ni Lot ay napakarami. Bukod sa kanyang asawa at mga anak, marami po siyang alipin na nagkahiwalay sila ni Abraham. Ang dami na po talaga. Daan po ito. Pero humaba pa ang panahon, nagkaroon pa siya ng mga alipin doon sa lugar kasi naging tanyag siya sa kayamanan. Yumaman talaga ng gusto dahil sapat yung patubig. Hindi nagkulang, sumagana lalo siya. Kaya nga sa tingin natin, kala natin kasaganaan, yun po ang rurok ng buhay. Never po. Hindi mangyayari. Ang rurok ng buhay kung natagpuan mo ang purpose mo sa buhay bilang isang Kristiyano. Siya po'y hindi naging magandang patotoo. Maaring nahimbing yung pananampalataya niya at hindi nagturo sa kanyang mga nasasakupang mga tauhan. Kasi ilan sa mga yan ay nagbalita may bisita. May bisita ang kisig na lalaki. 2 lalaki. Ano po nangyari dyan? Mabigat po. Gusto ng mga taong gahasain po yun, yung lalaki. Kasi nga yung panahon na yon, ayaw na ng lalaki sa babae. Gusto nila kapwa na lalaki. Hindi na sila masiyahan sa babae. Matanda at binata. Ato po yan. Datapat bago magsihiga sa bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa mga nasa sa Sodoma. Pero ilan po doon na sa paligid ni Lot ay yung mga tauhan niya na hindi na renewed ang mind. Hindi na pangaralan ng tama. At sasabihin ko sa inyo, maraming sinayang na pagkakataon si Lot bilang isang mananampalataya sa Diyos. At sabi niya rito, kinulong sila, kasama po yan dyan, at matatanda at buong bayan sa buong palibot, kasi po ito, verse 5. Kaya nga yung horrible sins po dito, nakahindik-hindik, kakilakalabot. Biruin mo, bisita. Hindi ginagalang nila ang kanilang amo. Ang mga tauhan ni Lot, hindi ginalang si Lot bilang boss. Siguro maaring baka malupit siya. Di po ba? At siguro parang rin to, hindi siya magandang parang siya sa kayamanan. Kaya maaring ito, nagchuchu, mayroon ditong bisita. Parang sila, gusto niya rin yun yung bisita. Di po ba? Kaso nga lang, di sila makapalag kasi amo pa nila yon. Kailangan marami sila.
Kaya marami po sila, verse 5, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan naroroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Wow, ang ganda naman na approaching, ano? Pakilala mo naman sa amin yung mga bisita mo. Pero iba ang mindsetting po nila. Ang mindsetting po sila, kasi po ang isip nila, sisiping sila doon sa mga lalaki na bisita. In Romans, napakabigat po talaga sa Romans, kaya hinayaan sila sa kahalayan na yan. Kasi nagmamatuwid sila sa kanilang pag-iisip. Hello? Sinunod nila ang kanilang pita ng laman. In verse 6, tingnan po natin ang nangyari. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at sinara ang pinto sa likuran, parang ginano niya. At verse 7, ito po siya. At sinabi niya, pinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan. Masama na kayo, huwag nyo nang pasamain pa. Kasi bakit? Parang kayo, yung bisita kong ito, nasa tahanan ko, papasukin nyo? Hello? Kung nasa mga lansangan, masama na kayo, papasok pa kayo, manlolob pa kayo para itong bisita ko'y ganyanin ninyo. Huwag nyo nang pasamain, sabi niya. Huwag kayong gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin ito, huwag nyo nang palalain ang kasalanan nasa sa inyo. Ito po, in verse 8 to 9, dito pumasok, although meron po talagang pride si Lot, pero meron din po siyang kasalanan dito. Tingnan po natin. Unang point sa verse 8, ito po ang sabi niya, narito ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Virgin. Walang karanasan. Pinamamanhid ko sa inyo na siya'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Tingnan niyo po yung offer, kasalanan ng i-offer mo ang anak mo. Pero righteous pa rin siya. Nawala ba yung righteous niya? Pagka-righteous niya, hindi nawala. Pero mabigat po yun. Alam niya ba papatulan yon? Hindi niya. Alam niya pa, hindi papatulan yon. Kasi agresibo sila, hindi sa mga babae. Agresibo sila sa kapwa nila lalaki. Tingnan niyo po, di po ba, pag may mga nabibilanggo, makisig, walang balbas, maputi, yari sa loob po yun. Parang ganoon po yung sitwasyon sa panahon ni Lot, sa sobrang sama ng lugar. Nagbibigay na siya ng mga anak niya, pero kasalanan po yun, yung nag-offer ka, ibig sabihin, kino-compromise mo yung faith mo. Hello? Si Lot, kino-compromise niya yung faith niya. Para pagtakpan lamang na siya talaga ay may pagkukulang sa mga tauhan niya. Hello? Kunin nyo na lang ito. Dalaga ko. Huwag lang itong bisita ko kasi ito karespeto at sinasamba ko. Pinaglilingkuran ko. Although, parang tingin nyo maganda. Pero ang Diyos ba, hindi niya ba kayang pagtanggol ng sarili niya? O yung mga anghel ba, hindi niya kaya ipagtanggol ng sarili niya? Kailanman hindi kaya ng tao pong ipagtanggol. Po ba? Yung mga anghel. Kasi kaya magtanggol ng anghel o ang Panginoon sa sarili niya para maprotektahan niya yung sarili niya. Ano mang utos ng Panginoon. Amin po ba? Now, pinakita po dito sa una, ito po yung sin niya, verse 8. Talagang in-offer niya, kino-compromise niya yung faith niya na hindi naman talaga dapat ibibigay niya. Maaring ang thinking niya, hindi tatanggihan talaga. Kasi ang hanap talaga yung bisita. Di po ba? Pero mali pa rin na nag-o-offer. Minsan naipag-conversation tayo sa kapwa natin na hindi manampalataya, na hindi tama. Nakipag-deal tayo ng mali. Yan po'y sin. Mag-ingat po tayo. And verse 9, pangalawa pong pagkukulang, ito po yung sa verse 9, Lot is a weak leader. Bakit weak leader siya? Dapat may kalakasan siyang harapin yung mga tao. Tignan po natin ang verse 9.
Ang sabi niya po dito, at sinabi nila, umurong ka, umalis ka, hindi ka galang-galang. Namuhay na may panampalataya, pero hindi ipinamuhay ang mabuting gawa. Kaya si Lot, umalis ka dyan. Isa doon, ilan doon ay mga tauhan ni Lot. Walang respeto. Umurong ka at sinabi nila, ang tao ito'y naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Kumbaga, ano, gusto mo pa bang pangunahan kami? Sa totoo lang, si Abraham, iko-compare natin si Abraham. Si Abraham, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan ng buong may pag-ibig at katapatan. Ibinigay niya ang para sa kanila. Gaya gayon na lamang nang makikipaglaban siya kahit siya nagsusuot na, ang mga tao nagsuot na rin. Talagang good leader si Abraham. Napasunod niya, sino? Yung mga tauhan niya, alam nila, patayan yun. Pero sumunod. Ito, si Lot, wala siyang ipinakitang lakas. Wala siyang ipinakita na yung spiritually niya na may kalakasan at physical fitness niya na malakas siya para lumaban sa mga taong ito. Sa taong bayan. Ibig sabihin, sa lugar na yon, hindi siya naging magandang patotoo. Nilalapastangan siya. Pwedeng i-relate po sa buhay natin ito. Ano ba tayo sa ating lugar? Nirerespeto ba tayo o niyuyurakan? Tayo ba'y sinasabi ba ng kapitbahay natin, okay yan? O, hindi okay yan. Parehas lang kami niyan. Wag nawang mangyari. Yun po yung aking nakita po dito at natuklasan, he is a weak leader bilang isang boss. Kasi kung siya'y matinong boss, alam niyo po mangyayari, yung mismong mga tauhan niya magpoprotekta sa kanyang bahay. Hello? Sila mismo ang lalabang una doon sa papasok na taong bayan. Hello? Biruin nyo, magtatakip silim pa lang po ito, maliwan-liwanag pa to. Nag-aano pala yung araw, palubog pa lang. Gabi nga, kita natin yung mga tao, rinig nga natin eh. Bakit kaya? Kasi nga yung talagang buong kasamaan, pati ng mga tauhan niya, kinain ng sistema sa Sodoma. Amen. Kaya matakot tayo pag pumupunta tayo sa lugar na Sodoma. Huwag nyo susubukan pumunta sa mga lugar na Sodoma. Huwag nyo susubukan pumunta sa mga beer house, Kristiyano ka na. Huwag nyo subukang ilapit, baka ikay dumikit at mag-apoy. Dahil sa sinful nature of man, huwag mong subukan lalo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Magtiwala ka sa Panginoon, di ba? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon, humiwalay ka sa kasalanan at tataka sa iyo ang dyablo, di ba? Di po ba? Hello? Kung ikaw lumalapit sa kasalanan, kakainin ka ng sistema. Amin po ba? Kaya naikwento ko sa inyo nakaraan, Christian siya, pastor siya, pumasok ng beer house, isang araw siya na po yung umiinom na doon. Hindi, mangangaral ako, ang lakas ng loob eh. Mangangaral ako sa beer house, na andun yung mga dyablo. Isang araw, shot ka brad. Isa lang ha. Kasi nangangaral ako, isa lang. Napasarap. Parang masarap yung mantimplada mo ha. Diba? Ganoon po, matatangay po tayo. Kaya nga ang bilin sa 2 Timothy chapter 2, 3 and 4, makipagtiis ka sa akin, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang mabuting kawal ay hindi nakikihalo-bilo sa buhay na ito. Huwag makiayon upang kalugdan ka na nagtala sa iyo. Amen? Maliwanag. Pero dahil doon, sa system po doon nangyayari sa kanyang mga tauhan, hindi niya na pangunahan ng salita ng Panginoon. Natulog yung faith sa kanya. Hindi siya naging magandang patotoo po doon. Kaya mabigat po, naging weak leader po siya. In verse 10 to 11, ito po ang maganda. Kahit ganun tayo,
the Lord will protect us into the danger, sa mga panganib. Ano to? Personal po ito. Personal na buhay. Hindi sinasabi dito yung lahat ng mga bagay na sa iyo. Nagmamalasakit ang Panginoon sa buhay ng mga matutuwid. Bagamat failure, si Lot, dineclare ng Panginoon na righteous siya sa 2 Peter, sinabi po ni Pastor yan, namumuhui talaga siya sa kasalanan, pero sometimes namamasyal-masyal yung mata, kaya nga nakatayo siya doon sa ano eh. Diba? Pero tingin ng Panginoon sa kanya, talagang righteous siya, na parang walang mali. Pero mabigat. May tragedy, sabi niyo, tragedy. Trahedya. Tingnan po natin, datapat inunat ng mga lalaki ang kanilang mga kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pinto. So, tingnan niyo po, dahil gusto na saktan si Lot, di po ba? Gusto na siyang itaboy, gusto niyang gulpihin para maano yung mga bisita. Kasi siya yung nakaharang sa pinto Ayaw niya papasukin yung mga tao. Kaya ginawa ng mga anghel, kinuha yung kamay ni Lot, sabi niya, pinasok sa loob ng bahay at sinara yung pinto. Verse 11, ito yung protection, kinuha niya kasi ayaw ng Panginoon masasaktan tayo. Totoo lang. Ang Panginoon, kung may mananakit sa atin, ayaw niya nasasaktan tayo na ibang tao. Physical. Kaya nga, ang Panginoon sa spiritual, tinapos niya na po ba? Ngayon, at ang mga tao na nga sa pintuan ng bahay at ay mga pinagbulag nila ang mutit malaki, ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. Na-blurred na yung tingin nila. Nasaan na ba yung pinto? Parang sila, naligaw sa bahay. Samantalang pag ikay tauhan, alam mo'y pasikot-sikot. Amen. Ng lugar sa loob na yon. Pero ba't sila naligaw? Kasi nga, alam nyo po, yung kasamaan nakabubulag yan lalo sa tao. Kaya nga, binulag, sabi sa Korinto, binulag ng Diyos ang sanlibutang ito, ang pag-iisip ng tao para hindi sumilang ang Ibanghelyo. Hindi naman talaga nila kilala na anghel yun Ang alam nila, makisig. Hindi katulad ni Lot, kilala niya na Panginoon at naroroon ang presensya ng Panginoon. Kaya niya sinasamba, pinaglilingkuran. Pero itong mga tao to, kasi binulag sila, talagang wala silang alam na yung palang naroroon ay dapat palang paglingkuran. Kasi nga masama sila Hindi sila righteous Amin po ba? Kaya lalo silang nabubulag. So tingnan po natin verse 12. Ito yung tagubilin ng anghel kay Lot. Pag sinabi ng lalaki, ito yung nagpapakita na Panginoon to. Sabi niya rito, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroong ka pa ritong kamag-anak, ito'y bilin, ito po'y pagsisinop. Tingnan niyo po kung gaano nagmamalasakit ang Panginoon sa buhay ni Lot. Gusto ng Panginoon na sinupin ni Lot ang kanyang pamilya kasi gugunawin na yung lugar. Hindi sila lang niligtas para sa kanila lang. Tingnan po natin, para sa kay Lot lang. Ang sabi niya, merong kaparitong kamag-anakan at yung mga manugang, take note, bakit kaya manugang? Samantalang dalaga po dito yung mga anak. Kasi nagkaanak pa si Lot, ayon sa pag-aaral, may dalawa pa siyang anak na babae na meron na pong asawa. Nagkaroon siya ng anak po dyan. Pero hindi minention yung dalawang yon. Pero sa pag-aaral, 4 po sila. Pero yung dalawang dalaga, yun yung sumama sa kanya nalaligtas. Ang naiwa, papatunayan po natin yan maya-maya para makita po natin. Ito po, sabi niya dyan. At ang inyong mga anak na lalaki at babae. Ba't siya nagkaanak na lalaki? Wala naman anak siya na lalaki. Ibig sabihin, mga manugang niya yun. Sabi niya, at lahat ng inyong tinatangkilik sa bayan. Take note, pati ari-arian, makinig kayo mabuti. Gusto ipasinop ng anghel. Gusto ipasinop. May care ang Panginoon, hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga source of income. Kahit failure tayo, gusto niya ingatan pa rin yan. Hello? Ganong kabuti ang Panginoon. Kahit nagkamali tayo, kahit si Lot nagkamali, kahit si Lot failure ng pagiging leader niya, sige, liligtas kita. Sinupin mo. Ito'y pag-ano sa kanya. Pero, mahirap magsinop ng ganong kabilis.
Gugunawin na eh. I-save mo pa ba yun kung ikaw mag-iisip? Ayan na, paparating na yung apoy. Nag-aano na sa langit. Pero ano kaya isip ng mga tao? Wala silang pakialam. Kasi gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin na masama. Pag agresibo na ang kasamaan, wala nang pakialam niya kundi gagawin niya yon. Amen. Kahit na meron kumukulog, wala yan, nakapo sige, magsaya tayo, tayo yun ang kanilang lifestyle Ayan, sabi niya dyan, at ang lahat ng tinatangkilik na sa bayan ay pinaalis mo sa dakong ito. Tanggalin mo, sige. May mga tauhan ka, di ba? Tanggalin mo. Sige. Kunin mo. Ang problema, yung mga tauhan niya nga, wala na Ayaw na nga Di ba? Nilalabanan na nga siya, di ba? Paano niya madadala yung mga yaman niya? Kung may gintuman yan o pilak man yan, sino magbubuhat? Yung time na to, si Lot ay napakatanda na. At ang sabi po rito, alisin mo. Ang tanong, uunahin mo pa ba yun? Tingnan po, verse 13. Ito po. At ganito po kabuti ang Panginoon kay Lot. Kasi hindi niya ililihim. Sabi niya, sapagat amin lilipunin ng daong ito dahil sa napakalakas ng kanilang sigaw sa harapan ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Ibig sabihin, pinapakita rin lilipurin lugar. So, pinapakilala dito at pinapaalam ang mangyayari sa Sodoma. Tingnan po natin. In verse 14, tingnan niyo po ito. Bakit siya hindi magandang leader din? Kasama po ito. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang at ng mga asawa ng kanyang mga anak na babae na sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa daong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan, datapat ang akala ng kanyang mga magulang ay nagbibiro siya. Kita niyo po, parang hindi siya naging totoong tao. Parang siguro ang buhay niya, parang yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Kaya parang hindi naniniwala yung manugang niya na yan. Hindi pa naniniwala sa kanya. Nanjojok lang to. Sarap-sarap ng tulog ko Gugunawin ng Panginoon. Ganda-ganda ng panahon Di ba? Hindi naniniwala. Minsan, huli na lahat, malaman mo, totoo na yung gusto mo sabihin, hindi ka na paniniwala ng tao. Kasi bakit? Hindi mo tinutupad yung pangako mo sa mga nasasakupan mo. Maaring sinungaling siya sa kanyang mga manugang. Hindi, bibigyan kita ng pagka napaanak mo to, yung mga tupa ko. Maaring hindi siya patas na tao. Maaring sinungaling siya. Maari lang wala naman sinabi po dyan. So bakit hindi naniwala dito yung mga tauhan niya? Kasi po, nakikiano na po siya sa mundo Natataki na po siya doon sa kasi siya business-minded. Si Lot, yung po ang pinaka-weakness niya, business-minded po siya. Puro business, puro kayamanan, puro pera. Kaya yung mata niya namimilog pag nakakita ng pera. To the point, pababayaan niya lahat, alang-alang sa kumita ng pera. Alang-alang sa pagyaman. Maraming Kristiyanong gusto yumaman kasi tingin ng pera, hindi na nag-church. Hindi na nakinig ng salita ng Panginoon. Kaya nahihiramin. Magiging bansot na Kristiyano pagka ganon. Gaya ni Lot na naging bansot. In verse 15 to 16, dito ay pinapakita ang masaganang habag ng Panginoon. Ito po nangyari. At nang umaga na, ay pinagmadali ng mga anghel si Lot at sinabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa. Biruin mo, pinagpahinga pa siya. Kahit gugunawin niya, binigyan pa siya ng rest. Asawa at inyong dalawang anak na babae na narito. So, dalawa na lang, ito yung mga dalaga. Naiwan po doon yung iba niyang anak na merong yung manugang niya at saka yung mga anak niya pang iba. Naiwan na po doon. Ayaw pong maniwala Pati yung anak niya ayaw na maniwala Yung dalawang sinasabing dalaga rito, yun ay sumama sa kanya. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. Verse 16. Hindi nga papahintulutan ng Panginoon na di ba? Mapahamak yung matuwid kasama na masama, di po ba?
Yun po talaga yung sinasabi ng Bible. At kailanman hindi pa pwede. Sa Judgment Day, hindi isasama ng Panginoon. Sa Great Tribulation, hindi isasama ng Panginoon ang mga matutuwid. Sa Great Tribulation na walang katulad na kahirapan, hindi niya tayo ilalagay doon. Kasi yung parusa ng Panginoon, pupunta po doon lahat ng salot. Hindi niya sasalutin yung mga lingkod ng Diyos, yung mga hinirang ng Panginoon. Datapat siya ay nagluwat. Pag sinabi nagluwat, ang bagal. Matanda na eh. Matanda na, ugod na to si Lot eh. Yung katandaan niya, hindi nagamit yung faith na dapat sana may potential. Gaya ni Abraham. Alam niyo po ba ang faith may potential? Potential to grow. To grow and grow. Para magbunga. Pero siya hindi. Sabi niya, nagluwat, matagal, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya. Ipinapakita habag dito, sige, mahina ka. Ako na ang hahawak sa'yo. Ako na ang papasan sa'yo. Hindi mo kaya, ako na tutulong sa'yo. Bakit sabihin mo na sa Panginoon? Sabi niya, bumabagal, siyempre, matanda na, patakas sila. Yung Sodoma, gugunawin na, babagsak na yung apoy. Pinatatakas siya, hindi niya kayang tumakbo. Ito po, dahil sa habag ng Panginoon sa kanya at ng kanyang Panginoon, na siya'y kanyang inilabas at siya'y kanyang inilagay sa labas ng bayan. Inilagay sa labas, pero hindi pa perfect place yun para maging safe siya. Dinala lang siya ron para pagpahingahin. Ganong kahabag ang Panginoon sa atin. Kung napapagod tayo, bibigyan tayo ng kapahingahan. Verse 17 hanggang 22, pinapakita rin dito ang masaganang biyaya. Bukod sa habag, ito'y pinapakita ng masaganang biyaya ng Panginoon. At nangyari nang sila'y mailabas na nila at sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Iligtas mo na. Sige na, goon. Umalis ka na kasi andito na kami, pababagsakin na namin yung apoy. Huwag kang lilingon o humintuman sa buong kapatagan. Bilin, sabi niyo po, bilin. Ito yung nagbibilin sa buong pamilya niya, sa asawa niya, si Lot, asawa niya, at sa dalawa niya ng anak, 4 na lang po sila natira. Kasi sila lang talaga yung righteous. 4 na lang sila natira. Ito na po ang nangyari. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Kasi po, habang binabagsak po yung apoy, grabe po yung yung tawag po ba yan, yung radiation ba yan? Sa init, sa sobrang init. Talagang pinugnaw talaga yung Sodoma. Talagang, kaya ngayon, naging disyertong yan, napakainit niyan eh. Yung lugar na yan eh. Lahat po na nabubuhay doon, even dati po, may mga halaman po talaga dyan. Tignan po natin mamaya. Papakita po kung gaano maganda yung lugar. Pero talaga sa sobrang init, talagang wala na mabubuhay. Kahit malayo ka na, sagap mo pa yung init, ikamamatay mo. Kaya ganoon kabiyaya ang Panginoon. Baka ikay mamatay, lumayo ka, tumakas ka pa. Kahit andyan ka na, kapag pahinga ka na, sige tumakas ka, eto na. Kokoberan ka namin. Kung baga sa hanggat kaya mo pa, kokoberan ka namin. Ito po sitwasyon. And verse 18, ito po nangyari. Bakit sinabi kong masaganang biyaya? May protection po siya ng mga anghel. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan. Huwag naman ganyan. Matanda na ako eh. Panginoon ko, huwag ganyan. Sinasabi niya, Panginoon ko. Lord, sa English po yung Lord. Capital letter, Lord. Huwag. Huwag po. Verse 19. Bakit kaya? Kasi siya'y matanda na. At narito ngayon, ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ibig sabihin, biyaya na ako na iniligtas mo. Huwag mo naman pa yung tulutan na mapahamak pa ako. Lubusin mo na po. Parang ganun sinasabi niya. Dahil ako'y matanda na. At sabi niya, at pinalaki mo ang iyong awang, ipinakita sa aking pagliligtas, sa aking buhay, at ako'y di makatataka sa bundok. Hindi niya pa kaya. Baka ako'y abutan na sama at ako'y mamatay. Nakaligtas nga ako sa apoy, sa hingal naman, patay ako. Kasi matanda na talaga siya eh. Kaya sabi niya, yung awang sinasabi niya, sa English po niyan, grace po yan. Nakasumpong ako ng malaking biyaya sa iyo nung iniligtas mo ko.
Alam kong kaya nyo pang i-extend ang biyaya mo para ako'y makarating sa dapat kong pupuntahan. Amen? Ang biyaya ng Panginoon, laging na-extend po yan. Araw-araw po ng buhay natin, laging dumadaloy po yan. Parang alon po yan, ayon sa kanta, Deacon Mo, di ba? Parang alon po yan, hindi maubos-ubos sa dalampasigan, maya't maya. Ganoon ang grace ni Lord. Sige po, palakpakan nyo si Lord. Si Lot is a failure father, in a failure po siya na master. Pero ang biyaya, nakarating pa rin siya doon sa dulo. Sa biyaya, sabi sa kanta man to ng Parang Mundo, sa biyaya niya at awa niya ay aabot din tayo. Amen. Biyaheng langit, pari ko, ang pasada ko, makasalanan din akong sakay, pero sa awa niya ay aabot din tayo. Amen. Kasi ang magdadala sa iyo yung biyaya at habag. Amen. Pag itinuring tayong righteous, laging merong habag at biyayang lilibot at liligid sa atin. Verse 20. Mahaba po siya, no? Verse 20, sarap po kasing anuhin. Narito ang bayang ito ay malapit, takasan at maliit. Oh, ayun, may lugar pa yan. Sowar po yata yan, yung lugar na yan, sa Sowar. Ito, mas malapit, para ako'y makapagpahinga. Pero, sa plano ng Diyos, kasamang gugunawin yun. Pero dahil papunta ka doon, iingatan mo yung lugar na yun. Alam niyo po ba ang Panginoon, ang pag-iingat sa atin, ganun na lamang. Kahit nasaan lugar tayo, pinoproteksyonan tayo ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon, kung ikay matuwid. Kahit kasama yun sa susumpain, ikay iingatan doon, hindi kayo susumpay. Kasi ang mga nasa kay Kristo, wala na sa ilalim ng kahatulan, ayon sa Romans. Amen. Kaya napakaganda. At ang sabi niya rito, yun, tulutan mong tumakas ako roon, at sabi niya, di ba yaoy maliit at mabubuhay ako. Kahit maliit po yun, ibig sabihin, kaya mabuhay ako doon dahil sa inyo, sa biyaya mo. Verse 21. At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Napakahalaga ng tinig ng mga matutuwid sa Panginoon. Biruin mo yung request. Buhay niya, hindi magandang patotoo. Pero yung request niya, granted. Laging sinasabi rito, laging nakikinig ang Panginoon sa ating mga daing. At ang kanyang mga matay, laging nakatuon sa atin. Kung nahihirapan tayo, lagi niya tayong gustong gabayan, ingatan. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko gugunawin yon ayon sa sinabi mo. Biruin mo, sino tayo para mag-utos sa Panginoon? Sino si Lot para sabihan niya ang Panginoon? Pero dahil sa biyaya, nakalalapit tayo sa trono ng biyayan mahabaging Diyos, and to the throne of grace, that we may obtain mercy and grace and find peace. Hello? Makakatagpo tayo and find grace in time of need. Amen. Hebrews chapter 4. Di po ba? Ang sabi niya po dito, hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita kasi pupunta ka doon eh. Sabi niyo po, favored. May good works ba siya? Sa sarili niya, talagang siya nagmimithi, nagigrib ang heart niya doon sa sama, sa Sodoma. Nagigrib po talaga yon. Sabi po sa Peter, nagigrib po talaga kasi righteous siya eh. Pero wala siyang magawa. Pero dapat nakagawa siya ng paraan para yung mga tauhan man lamang niya, nasiran niya ng pananampalatayang meron siya. At sabi niya, dahil sa iyong salinalita, hindi ko gugunawin. Napakamahal ng ating pananalita, no? Iniibig ng Panginoon yung ating labi na sinasabi. Amen? Kaigaya-gaya sa Panginoon ang mga tinig ng kanyang mga lingkod. Amen? Kasi bakit? May sinisigaw yo sa puso. Dahil ikay may biyaya at mahabagin na Diyos, Panginoon. Amen? And verse 22, ito po ang sabi.
Okay lang po bang mag-extend ako? Tatapusin ko po ito. Okay lang po ba? Ginagana na po ba kayo o gusto niyang gana sa pagkain? O, tuloy po natin. Okay po mga 2 hours. Magmadali ka. O, sinabi nito, magmadali ka. Baka sinasabi niyo, magmadali ka rin dyan, pastor. Magmadali ka. Tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Hindi ko gugunawin yung lugar na Sodoma hanggat wala ka roon kasi maapektuhan ka talaga ng init. Tingnan niyo po yung great grace, yung great mercy of God ng ating Panginoon. Hindi ko ibabagsak. Bagamat nakatakda na yan sa oras na ito, mapipigil ko pa yan. Kasi ako ang naglikha nito. At ako ang babawi nito kung kailan ko gusto. At dahil may favored ka sa akin, favorable ka. Ang mga Christian, may favored po yan. Charito, sabi ni Pastor, lagi sinasabi sa atin yan. Blessed po tayo. Hindi ko gagawa muna ng pagbabagsak ng apoy, bagamat namiminto na hanggat wala ka roon. At ang sabi niya rito, pagdating ka roon, kaya't ang pangalan tawag sa bayang yaon ay Zoar. Yan po, gugunawin din po yan Pero dahil nandiyan ka, hindi ko gugunawin yan. Okay, verse 23 to 29. Ito po yung pagkatapos na ipinapakita. Ito'y isang larawan ng rapture. Sabihin niyo po, rapture. Meron na pong shadow ng panahon nila. Pag ang Diyos nagbagsak ng parusa sa buong mundo, makinig kayo mabuti, ang mga anak ng Diyos o yung church, dadagitin muna. Hello? Kukunin muna tayo. Kaya nga hindi hiyahalo yung mga mabubuti at masama para sila ay parusahan. Hindi kailanman mapaparusahan ang mga hinirang o mga chosen o elect. Yung pinili ng Panginoon buhat pa man nung una. Verse 23 to 29, basahin po natin, bilisan po natin. Sa araw ay nakalitaw sa lupa ay dumating si Lot sa Zoar. Nandun na po siya. Verse 24, bilisan na po natin. Na magkagayoy, nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora. Tapat ang Panginoon. Naroon ka na. O sige, gugunawin ko na. Sa Gomora ng asupre. Naku po, pag pinag-aralan nyo po itong salitang asupre, talagang nakatutupok po ito. Ibig yung napakalaking puno, makinig kayo mabuti. Ibig yung pinakamalaking puno, yung pinakaugat niya na napakalalim, kayang pugnawin. At kung may tubig man yung kaya niyang tuyuin yung ibinagsak ng Panginoon dito. At ang sabi niya rito, apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit, verse 25. Nang magkagayon, ay ginunaw niya ang bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nananahan sa bayang yaon. At kung pag-aaralan nyo ang panahong iyon, yung lugar na yon mayaman sa tubig na tuyo po. Ganon po ang nangyari. Sabi niya, lahat ng nangananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupaing yaon. Lahat ng pananim, masagana po talaga yung lugar. Na pinunta niya, pinili ni Lot, nung naghiwalay sila ni Abraham, napakaganda po talaga. Kaya nga sabi ng Bible, parang paraiso talaga sa kagandahan. Pero sa kagandahan, panglabas lang po yun. Kasi gugunawin ng Panginoon yung lugar sa sama ng tao roon. O, sabi niya po sa 26, datapat ang asawa ni Lot ay lumingo sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Ano yung utos sa kanila? Iligtas mo ang iyong buhay, huwag kang lilingon. Sa asawa ni Lot, huwag ka rin. Sinabi sa kanila ito huwag kayong lumingon, huwag kang lilingon. Sa rapture, makinig po kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Yung talagang tao na ayaw hiwalayan yung kayamanan, hindi makakasama. Hello? Si Lot, pinabayaan niya na sa tingin niya yung mga ari-arian niya. Wala na nga siya masama kasi wala na siyang tauhan na magkasama na magbubuhat. Siya matanda na Kaya siya ayaw niya na yun kasi gusto niya na lang talaga maka-escape. Pero itong asawa niya, nang hinayang, pastor. Nang hinayang po sa kagandahan ng mga kanyang kayamanan. Mga ala siguro na nakabaul pa doon.
Wala pong makapunta na rapture na meron dala-dala. Gusto mo magdala, hindi ka makakasama sa rapture. Kasi kayamanan, sabi niya, maglilingkod ka dapat o sa Diyos o sa kayamanan. Di po ba? Amen. Dalawa lang naman eh. Di ba? Maglingkod ka sa Diyos ka. Iwan mo yung kayamanan mo. Kung maglingkod ka sa kayamanan, hindi mo iibigin ng Diyos. Iibigin mo kayamanan mo. Kaya nga kung nasaan naroroon ng iyong puso, naroroon din ng iyong kayamanan, naroroon ng iyong puso. Amen. Kung ang kayamanan mo talagang literal na bagay, yung puso mo, di ba, nandun? Kung ang kayamanan mo ay nasa Panginoon, ang puso mo nasa Kanya. Hindi mababago, hindi masisira. Pag ang heart na nangusap, yung isip mo nangusap, gagawin ito. Datapat ang asawa ni Lot lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Hindi niya iniligtas ang kanyang sarili. Meron ng babala, may warning na, tumingin pa siya. In 27, at si Abraham ay sumampang maaga sa kinaumagahan sa daong kinatatayo niya sa harap ng Panginoon. Pumunta ulit siya doon sa lugar na pinag-usapan nila. Verse 28. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw at narito ang usok ng lupain. Umuusok pa, may bakas pa. Gaano katagal ang apoy? Biruin mo, maghapon, kinabukasan hanggang magdamag. Nag-aapoy. Anong mabubuhay doon? Ultimo yung kalit-litang bulati sa kailalim-ilaliman, patay. Ganoon katindi ang galit ng Panginoon sa masama. At ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga hinirang at pinili. At sabi niya, ay nagpailang lang parang usok na isang hurno. Nakakita na po kayo ng kalan. Kahit malit na kalan, alam ko nagluluto ka eh. Kapitbahay, di po ba? Umuusok doon na. Alamin ko nga kung ano ulam ni Kumare. Di ba? Talagang napakatindi. Ibig sabihin, yung bakas na yon, kahit usok, mamamatay ka eh. Sa usok eh, masosopocate ka eh. Kaya si Lot eh, nilayo eh. Diba? Pero nakita nila ito ni Abraham. Verse 29, last verse po natin. At nangyari nang gunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, Sodoma at Gomora. At naalala ng Diyos si Abraham. Bagamat ang Diyos nagagalit sa masama, lagi naririmay sa kanyang isip na meron siyang kaibigan. Hindi nawawala yung salitang kaibigan na pinakanta ng kapatid natin nakaraan. I am a friend of God. Hindi galit ang Diyos sa matutuwid. Ang sabi niya rito, at pinalabas si Lot. Kasi righteous si Lot, pinalabas siya. Sabi niya rito, mula sa gitna ng pinaggunawan, sa Sowar po yan, ng gunawin ng mga bayan na kinatitirikan ni Lot yung Sodoma. Nung lumabas siya doon, ipinakita na safe si Lot. Kasi ang pangamba ni Abraham, yung pamangkin niyang si Lot, baka madamay, kaya kasi sinasabi niya, kaya nag-bargain po siya. Now, may babasahin po ako sa inyo sa pagkakataong ito. Hindi po kasi nakalagay po diyan kapatid din, hindi ko po hinabol eh. In 2 Timothy, nabanggit po ito ni Pastor nakaraan. 2 Timothy chapter 2 verse 6 o 7 to 9. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapi sa mahalay na pamumuhay na masama. Totoo naman po yun, nagigrip siya. Pero wala siyang magawa. Pero kung kaya niya, kung nasabihan niya sana sila, na warningan sana niya, baka sakaling may sumilang. Pero maybe yun ang purpose ng Panginoon sa buhay niya. Sapagkat ang mga tuwid na ito'y namamamayang kasama nila, matuwid siya talaga, pero parang ano lang siya, parang bansot lang talaga siya. Hindi lumago yung kanyang faith. At ang sabi niya dito, nahahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa, pagpapakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal. Sa tukso, sa nagbaglaan ng mga di matuwid
sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya sa araw ng paghuhukom, yung mga hindi matuwid, paparusahan ng Panginoon, gaya ng ginawa sa Sodoma. Ito'y larawan na gagawin sa rapture. Now, may realities of life. Ito po yung conclusion na iiwan ko po sa inyo sa pagkakataong ito. Realities of life, ito'y generally, Christian or non-Christian. Success is nothing without integrity. Kahit na magtagumpay ka sa buhay na ito, kahit ikaw ay maraming kayamanan, nagtagumpay ka sa kayamanan, kahit marunong kang tao, kahit ikay kilalang tao, kung wala ka namang integridad, wala ang na-achieve mo. Yung naabot mo, walang halaga, walang kwenta. Si Lot, na-achieve niya ang rurok ng pagiging business niya, business-minded niya, naabot niya po yun. Pero ang integridad niya, ang baba. Hello? Pero siya'y namumuhi talaga sa ginagawa nila. Sa susunod, pag-aaratin yung susunod na buhay niya, bakit hanggang kahuli-uli ng buhay niya, hindi siya natuto. Tingnan po natin, ulitin ko, success is nothing without integrity. Pangalawa, freedom is nothing without responsibility. Yung paglaya niya sa pagkakaalipin kay Chedorlaomer na pinalaya siya sa pamamagitan ni Abraham, di ba lumaya na siya? Inalis na yung mga luho di ba? Pero ba't nagbalik ulit siya doon? Responsibilidad niya, nung ligtas siya, freedom na, meron na siyang kalayaan, nagpasakop pa siya doon sa lugar. Hello? Nakipamayan pa rin siya doon sa lugar na masasama. Hindi siya nagbalik loob kay Abraham. Hello? Ang ganda, di po ba? Pangatlo, time is nothing without purpose. Si Lot, parang ano na lang parang nakatingin na lang lagi, parang tulala. Kaya nagulat na lang siya yung mga anghel na andyan na. Kasi tulala siya, ano yung gagawin niya sa paligid niya. Yung purpose niya, hindi niya napainam. Every Christian has a purpose. Hindi mo natatagpuan kasi ayaw mong puntahan kung sino ka. Ang pinupuntahan mo kung sino yung kapitbahay mo. Kung sino yung mga kapatid mo. Ang puntahan mo yung sarili mo. Sabi ng Panginoon, hanapin niyo ako samantalang ako ay malapit. Amen? Seek me while I am near. Sabi ng Bible. The tragedy of believer's life, isa po ito, wasted time. Sinayang ni Lot ang kanyang buhay, yung oras niya, sa ano ng kayamanan. Inubos niya. Wala na siyang panahon, maybe wala na siyang panahon sa pamilya niya. Kasi business-minded siya. Marami sa panahon ngayon, sabi business, gusto mag-abroad, iniwanan ng pamilya. Wala na naibibigay sa pamilyang magandang moral sa salita ng Panginoon. Hello? Hindi anak, ibibigay, pinoprovide ko naman yung pangangailangan mo Mga kapatid ko, pinoprovide ko naman, pero wala ang presensya mo. Time management. Ang kahindik-hindik at trahedya ng buhay ng tao, pag ang oras niya ay ginamit sa hindi maganda. Lalo na sa walang walang kakwenta-kwentang bagay. Bakit ka pupunta sa mga lugar ng buwitre? Hello? Sinayang mo ang oras. Ito'y aral sa atin para makita natin ang naging buhay ni Lot. Although siya ay righteous. Pangalawang trahedya po na po pwedeng makita natin, we are wasted doon sa potential na meron tayo. Every Christian has a potential. God give us the ability and the desire to do His will. Amen. Sinayang ang potential. Si Lot may potential siya. Every seed has a potential.
A word of God na tinanggap natin, may potential na lumago yan. Yung tinanggap natin pananampalataya, may potential na tumaas po yan. May potential po yan na magkaroon ng miracles at magkaroon ng power sa ibang tao ang faith na ibinigay sa atin. Kaya naging trahedya ang buhay. Si Lot naging trahedya po, nawala ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik. Kasi una, yung purpose ay hindi niya ginawa sa buhay niya na ipinagagawa ng Panginoon. Like Lot and like Ananias and Sapphira. Christian po ito. Naglihim sila ng bahagi para ibigay sa Panginoon na kanila ipinangako. Ang potential nila sa panahon nila ay giving, pagbibigay. Ang laki ng potential nilang magbigay kasi mayayaman sila. Ipinagbili yung lupa nila para sa mga pangangailangan, malaki ang magagawa nilang potential para makatulong. Pero itinago nila. Imbis na maraming mamangha sa Diyos, marami ang natakot. Bakit? Kasi sa ginawa nila, hindi sila naging magandang patotoo. Realizing these three things, may realization po tayo na sasabihin ngayon na I hope matcha-challenge tayo para magawa natin yung magandang kinabukasan in future. Yesterday is experience. Si Lot, ang daming experience. Si Lot, una, masagana na, nakubkub na, pinasagana pa, ibinalik sa kanya. Pero yung experience, hindi niya natutunan sa experience. Wala siya natutunan sa experience. Nagbalik pa rin siya sa Sodoma. Yung our past is our experience. Ano experience natin? Even good or bad. May experience po tayo. Today, now in the present day, present time, today is experience. Dapat experiment pala, experiment. Sabi niyo pa experiment. Alam dapat natin kung ano na pwede natin gawin. Eto kaya gawin ko kasi sumablay ako nung nakaraan eh. Hello? Today is experiment. Mag-experiment tayo. Hindi naging ano yung aking ginawa. Hindi successful. Eto gagawin ko. Sa mga tao naging successful, marami silang sinubukang bagay bago naging successful. Amen? Amen po ba? Now, bilang isang Kristiyano, para maging successful tayo, gawin mo yung salita ng Panginoon. Experiment mo ito sa sarili mo. Tignan mo, kung hindi pa alam nyo po, ang salita ng Panginoon, perfect po ito eh. Kaya pag ito ang ginagamit mo sa sarili mo, ito experience mo, makikita mo, mangyayari sa buhay mo, ito yung magsasucess. Panghuli, past, present, today, or future, ito na po, tomorrow po natin. Tomorrow is expectation. Pag ginawa mo today, makinig kayo mabuti, ay mabuti, ano expectation mo? In Ephesians chapter 6 verse 8, ibabalik ulit, yamang na pag-alaman nyo na anumang gawin nyo sa isa't isa, ay gayon din ang tatanggapin nyo mula sa Panginoon. Kung gumawa ka na mabuti today, expected mo tomorrow, you will reap a good thing. Hello? Blessing. Kung ginawa mo, wala ka natutunan, ginawa mo pa rin yung lifestyle dati, Kristiyano ka na, pero naglulungoy ka pa rin sa kasalanan, naandun ka pa rin, ano iririp mo? Ano ibubunga? Sorrow. Panghihinayang sa buhay. Pero ligtas ka. Kasi righteous ka. Kaya si Lot nagka-problema. Yung experience niya, hindi to ginawang tungtungan
para matuto sa buhay. Tumanda siya na walang nangyari sa kanyang faith. Ulitin ko po ulit, ito po yung tomorrow na sinasabi po natin, ito yung expectation kung anong bunga ng mga ginawa natin na in-experiment today. Tomorrow, may fruit po yan. Future po, may fruit po yan. Good works man yan o bad works. May bunga po yan, hindi po pwedeng wala. Kasi yaan ang salita ng Panginoon. Alam mo na, experience na natin kahapon, nagkamali tayo, bumangon tayo. Amen? Today, experiment mo, salita ng Panginoon, dalin mo sa sarili mo. Isuot natin ang baluti, buong kasuotan ng Panginoon, upang makatatag tayo sa laban sa pakanan ng dyablo. Tayo maging successful, at one day, yung pagsaludo natin sa Panginoon, Panginoon, I'm here. Good and faithful servant, come into the joy of your master. Welcome. Well done. Sana ganoon po tayo. Dumating ang Panginoon na wala tayong kapintasan, wala tayong dungis kung isinusuot natin ang salita ng Panginoon. To God be all the glory.